Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 621, ang katapusan ng unang round. Hindi tumigil si Lin Feng nang pumasok siya sa templo. Agad siyang pumunta sa ikapitong espada at lumitaw ang mga tulay sa pagitan ng 7 buto niya at 7 buto ng espada. Sa isang iglap, ang mga misteryo ng espadang iyon ay nagsimulang tumulo sa kanyang ulo. Biz-biz. Ang espadang iyon ay naglalabas ng mga hagong na tunog, isang hindi kapanipaniwalang chi ang gumagalaw sa isang mabilis at mabangis na paraan sa paligid. Ang mga damit at buhok ni Lin Feng ay marahas na umaalingaw na parang bandila sa malakas na hangin. Boom boom. Si Lin Feng ay nakaramdam ng pananakit, naramdaman niya na ang kanyang utak ay nanginginig ng husto. Sa kanyang ulo ay lumitaw ang isang malawak at ligaw na lugar na tila walang katapusan. Ngunit pagkatapos ay isang taybak ang bumaba mula sa pinakamataas na langit. Ang espadang iyon ay naglalaman ng isang napakalaking espada na chi na lubhang mapang api. Nakatuon si Lin Feng sa espada at naramdaman niyang nanginginig ang buong katawan niya. Boom! Nagsimulang manginig muli ang utak ni Lin Feng. Dama po ang espadang iyon sa lupa at bahagyang tumagos dito. Isang vortex ng sword chi ang lumitaw at tila lahat ng iba ay nagsimulang lumiit sa harapan. Ang sansinukob, ang lupa, at ang lupa ay tila naglaho. Mayroon lamang isang bagay sa mundo, ang taybak na iyon. Tulad ng sa templo ng Heruka, si Lin Feng ay hindi nakakakuha ng kasanayan o teknik. Siya ay nakakakuha ng isang alaala at sa alaalang iyon ay mayroon lamang isang malawak at ligaw na lugar. Sa parehong sandali sa labas ng templo, ang masamang lugar ay nagsimulang manginig muli. Si Zhu Wuchang ay nanatili sa ere habang ang mga tao ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Nakatingin silang lahat habang nagiba na naman ang eksena. Sa wakas, nanginginig na naman. Ito na ba ang katapusan? Noong huling beses na nayanig ang masamang lugar na iyon ay nagkaroon ng malaking pagbabago. At pagkatapos ay pinutol sila mula sa pagtingin sa kung ano ang nangyayari. Sa pagkakataong ito, gustong malaman ng lahat kung ano ang mga resulta. Ipinapalagay na maraming mga tao ang namatay na at tulad ng marami ang nakakuha ng magagandang pagkakataon. Lahat sila ay labis na nakikiusyoso ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang maghintay. Marahil, kahit si Zhu Wuchang ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang mga matutulis na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Zhu Wuchang. Nakatutok siya sa mga pangyayari sa masamang lugar habang kinakausap ang sarili. Bukas ang ikatlong templo. Kaya natapos na ang unang round. Siguro kung sino ang nagbukas sa kanila. Naisip ni Zhu Wuchang. Sa totoo lang, ang pagpunta sa mga templo ay hindi binibilang sa sarili nito. Hindi sila maituturing na bukas nang ang mga tao ay kumuha ng mga unang kasanayan. Ang mga ito ay itinuring na binuksan lamang matapos ang 7 buto ay ipinagpalit para sa pinakamalaking premyo. Sa tuwing ginagamit ang 7 ay nanginginig ang lugar. Biz. Nagsimulang damaloy ang napakalaking dami ng chi sa kapaligiran. Ang karamihan ng tao ay nakakita lamang ng napakalaking ulap ng alikabok, ito ay parang araw ng paghuhukom sa planeta. Nagulat ang lahat, dilat ang kanilang mga mata. Nakatingin lang sila sa mga nangyayari. Pagkatapos ay kumalat ang bagyo at sa hindi paniniwala ng lahat, isang patag na lugar ang lumitaw. Ang ilan sa mga tao ay nakikipaglaban, ang iba ay nagsasanay sa paglilinang, ngunit ang lupa ay nagkalat ng mga bangkay. Ang mahiwaga at mystical evil area ay nawala kasama ng bagyo. Walang natira. Nakakaintriga at nakakatakot. Napaisip ang karamihan habang nanginginig. Muli silang kumalma at tumingin sa mga nabubuhay pa. Napakaraming tao ang namatay sa unang round at sila ay nakahiga sa dilaw na lupa. Ngayon, marahil ay may 60 o 70 tao ang nabubuhay pa. Kaya halos kalahati ng mga unang kandidato ay namatay. Nakakakilabot. Napakaraming hindi kapani-paniwalang mga henyo ang napatay. Ang lahat ng mga henyong iyon na namatay ay, sa nakaraan, ay nakasisilaw ng mga magsasaka na iginagalang ng lahat. Sila ay dumating na sa sabik, naiinip, masaya. Sila ay umaasa na maging nakasisilaw na magsasaka sa rehiyon o maging sa kontinente. Pero sa huli, namatay na sila at nilalamon na ng mga uod ang katawan nila. Namatay sila ng malayo sa kanilang tahanan at hindi nagpaalam sa kanilang mga kamag-anak. Sige, tapos na ang unang round ng Great Competition ng Zuyu. Lahat ay maaaring huminto sa pakikipaglaban. Sabi ni Zhu Wuchang. Ang kanyang boses ay gamulong kung saan-saan sa hangin upang marinig siya ng lahat. Agad na lumayo ang mga manlalaban sa isa't isa at tumigil sa pakikipaglaban. Bumalik sa masamang lugar, ang mga templo ay nawala. Naglaho rin ang mga nagsasaka ng binhi sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang pakikipaglaban ay wala ng saysay. Tumingin ang lahat sa kaliwat kanan at nakitang may tiyak na bilang ng mga kalahok na buhay pa. Ang mga tao sa tuktok ng mga bundok ay partikular na matulungin. Hinahanap nila ang mga paborito nilang nakita. Kapansin-pansin, ang mga taong iyon na miyembro ng mayayamang at marangal na pamilya at mga sekta. Marami sa kanilang mga mukha ang naging matigas dahil hindi nila mahanap ang kanilang mga disipulo. Siguradong namatay na sila. Para silang si Yuli Yushue na nakakita ng lahat ng mamatay ang kanyang mga disipulo. Sila rin ang kanyang mga tunay na anak na sina Yu Jian at Yu Qin, parehong pinatay ni Lin Feng. Hinahanap ni Yuli Yushue si Lin Feng sa oras na ito para makita kung buhay pa siya. Mabilis, nadatnan niya si Lin Feng na naka-cross-leg na nakapikit.
Mukha siyang kalmado at payapa habang naglilinang. Si Yu Liushui ay malamig na nakatingin kay Lin Fang. Ngunit sina Hanman, Xiaoya at Pu Jun ay nakangiti sa napakagandang paraan. Tigtas si Lin Fang. Yu Liushui, dahil nawala ang iyong dalawang disipulo, wala ka nang gagawin dito. Dapat kang bumalik sa Zuyu. Ha ha ha. Tumawa si Yu Qingshan ng mapanukso. Tigtas at maayos si Yu Tianming. Si Yu Tianming ay nabubuhay pa, tulad ni Wu Qing. Nagtawanan din ang mga tao ng One Shou Sect. Sa wakas, natapos na ang mga panganib sa unang round. Napakalakas ni Wu Qing, tiyak na tatapusin niya ang pinakamahuhusay sa huling ranggo. Sabi ng isang katabi ni Teng Wuyao, na lalong nagpalaki sa kanya. Karapat-dapat si Wu Qing na tawaging pinakakamanghamanghang disipulo ng ating sekta, pakiramdam ko ay pinarangalan ako. Para sa One Shou Sect, ang makita si Wu Qing sa ibaba ay isang hindi kapani-paniwalang karangalan. Kahit na ang One Shou Sect ay may reputasyon na napakalakas sa Zuyu, sila ay ganap na hindi kilala sa ibang bansa. Hindi sila ganoon kalakas kumpara sa iba mula sa iba't ibang bansa. Talaga. Noon ay nilabanan kami ni Lin Fang at ngayon ay patay na siya sa isang lugar. Kawawa naman. Maaaring siya mismo ang pumatay ni Wu Qing. Kakaiba ang itsura ni Yu Qingshan nang marinig niya ang pangalan ni Lin Fang. Ang kanyang apo. Napakahenyo. Patay na ba talaga siya? Sa pagkakataong ito, mula sa 144 na unang kalahok, 69 na lamang ang natitira. 75 ang namatay. Mahigit kalahati ang namatay. Mula sa lahat ng 4 na imperyo ng Zuyu, wala ni isa ang nawalan ng mas maraming kalahok kaysa sa iba. Lahat sila ay nawalan ng halos 12 hanggang 20 disipulo. Ang pinakamalakas na henyo, kabilang ang 8 pinakanakasisilaw na cultivator ng Zuyu, ay ligtas at maayos. Mukhang malamig si Yumo. Lumingon-lingon siya sa paligid at napakabilis na natagpuan si Lin Fang. Naka-cross-leg lang siya at nagmumuni-muni. Mukha siyang kalmado at payapa. Lalong nagalit si Yumo dahil naramdaman niyang nakakuha si Lin Fang ng isa pang kayamanan at sinasanay ito sa sandaling ito. Gayunpaman, si Yumo, isa sa 8 pinakanakasisilaw na mga henyo ng kompetisyon ay hindi gaanong nakakuha. Sana mahanap kita sa second round. Naisip ni Yumo, na nakatingin kay Lin Fang. Kung lalabanan siya ni Lin Fang sa ikalawang round, wala siyang pag-asa. Ganoon din sa Tang Yuyu. Ang babaeng iyon ay nakakagulat na naglakas loob na salakayin siya. Kahit maganda siya, gustong-gusto niya itong patayin. Sa sandaling iyon, isang silweta ang dahan-dahang naglalakad patungo kay Lin Fang. Ang taong iyon ay madilim na nakatingin kay Lin Fang, ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay. Ang taong iyon ay mula sa Dragon Mountain at may maraming impluensya, si Dilong. Bumalik sa masamang lugar ay talagang gusto niyang patayin si Lin Fang, ngunit nang makita niya na si Lin Fang ay naging masyadong malakas kailangan niyang sumuko. Sumuko ka na at maghintay sa pagkakataon niya mamaya. Nang maisip ito ni Dilong, bigla siyang gumalaw at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng nakamamatay na enerhiya, gusto niyang samantalahin ang sitwasyon at patayin si Lin Fang. At pagkatapos ay namatay si Lin Fang. Ang katapusan. Yay! Fine, baka babalik siya sa susunod na kabanata. Pero kung mag-iiwan ka lang sa akin ng magagandang komento. MOEW, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 622, nang hihinayang. Si Dilong ay parang sibat na sumusubok na sampelin si Lin Fang, ang kanyang dalisay na chi ay sumisipol sa buong paligid habang pumutok pasulong. Nako, mukhang hindi maganda. Naisip ni Hanman, O Jun at Xiaoya nang makita nilang bigla siyang inaatake ni Dilong. Anong bastos? Sumimangot si Zhu Wuchang, nasabi na niya sa lahat na hindi na niya kukonsintihin ang mga ganoong bagay. Gayunpaman, nang ahas pa rin si Dilong na umatake sa tusong paraan, gaano kalakas. Tumigil. Galit na sigaw ni Zhu Wuchang habang kumakalat sa hangin ng isang napakahirap na mapang-api na enerhiya, ngunit napakalayo niya kay Dilong. Ang enerhiyang damaloy sa kanyang bibig ay hindi umabot kay Dilong. Mukhang nakakatakot si Dilong habang umaatake siya, ngunit wala siyang pakialam dahil papatayin niya si Lin Fang. Si Yumo ay mukhang natuwa at napangiti nang makita iyon. Si Dilong ay isang nakakatawang tao at medyo mapangahas, nakakagulat na nang ahas siyang salakayin si Lin Fang. Maraming tao ang nanunood sa eksena. Boom! Ang kanyang kamao ay biglang bumagsak sa katawan ni Lin Fang, malakas na hangin ang kumalat sa paligid habang ang mga damit ni Lin Fang ay napunit. Napaungol si Lin Fang at bahagyang umiling. Ha? Sumimangot si Dilong, anong nangyayari? Sinuntok pa lang niya si Lin Fang ngunit pakiramdam niya ay nasuntok niya ang isang rebeltong bakal, isang metal na tunog ang umaalingaw. Ang kanyang kamao ay walang nagawa kay Lin Fang. Lahat ay namangha. Ang suntok ni Dilong ay hindi kapani-pani walang marahas ngunit tila walang naramdaman si Lin Fang. Hindi naman siya mukhang nasaktan. Si Lin Fang, nakaupo na naka-cross-leg, ay biglang binuksan ang kanyang mga mata. Ang enerhiya ng espada ay kumikislap sa kanyang mga kamao at kumikislap ang matatalim na ilaw sa kanyang mga mata. Bigla siyang tumalikod at tinitigan si Dilong. Ang sword energy ni Lin Fang ay biglang nang-api kay Dilong, pakiramdam niya ay maghihiwalay ang kanyang katawan. Ang mukha ni Dilong ay nagbago ng husto. Ano ang nangyayari? Paanong nagkaroon si Lin Fang ng napakalakas na sword energy?
Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang at isang napakalaking sword energy ang gamulong sa hangin patungo kay Dilong. Mukha siyang takot nang ilabas ni Linfang ang ilang napakapangit na purong chi na naging isang napakatalom na espada. Krr. Krr. Ang kanyang sword energy ay tumagos sa katawan ni Dilong kaya nanginginig siya ng malakas. Walang humpay na nanginginig ang kanyang mga kalamnan, pati na ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Paano naging napakalakas ni Linfang? Boom! Lahat ng sword energy ni Linfang ay tumagos sa katawan ni Dilong. Ganap na sugat ang katawan ni Dilong. Ang mga tao ay namangha. Paano naging posible iyon? Nagulat si Dilong kay Linfang na nasa ikalimang Zuan Chi layer lamang. Ngunit sa halip na mamatay, winakasan ni Linfang ang kanyang buhay. Dahil sa templo, ito ay dapat. Maraming tao ang namangha. Si Linfang ay naging napakalakas sa templo. Pugjun, naging napakalakas ni Linfang. Sabi ni Hanman, mukha siyang natuwa at sumulyap kay Pugjun. Tumanggo si Pugjun, talagang naging mas malakas si Linfang kaysa dati at sa maikling panahon lang. Ngunit sa di kalayuan, nawala ang pananabik ni Yuli Yuxue. Nakita niyang pinatay ni Linfang ang kanyang dalawang anak na lalaki at umaasa na doon mamatay si Linfang. Sa halip, nagalit siya nang makita kung gaano kalakas si Linfang. 68 tao. Kamamatay lang ni Dilong kaya 68 tao ang natitira. Sige. Tapos na ang unang round ng Great Competition ng Zuyu. Ang ikalawang round ay bubuo ng ilang laban. Ang mga nakarango sa mga nauna ay lalaban sa mga huli at kabaliktaran. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang iyong diskarte. Binibigyan din kita ng isang araw para magpahinga. Magkita-kita tayo bukas sa Flood Dragon Cave. Sabi ni Zhu Wuchang sa karamihan, at pagkatapos ay umalis ka agad. Boom! Isang silhouette ang bumangon sa hangin na ang chi ay napakalakas. Si Dilong ang may-ari ng dugo ng kalawan. Nakarating siya sa tuktok ng isang bundok na parang walang ibang tao sa paligid niya. Malamig na tiningnan ni Yumo si Linfang at sinabi, mas mabuting huwag kang makasagasa sa akin sa second round. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin at naglabas ng nakakatakot at nakamamatay na enerhiya. Tiningnan siya ni Linfang sa malamig na paraan. Si Yumo ay, sa katunayan, isang nakakatakot na kalaban at isang tunay na banta para kay Linfang. Tila wala siyang oras na matalo sa araw bago ang ikalawang round. Kailangan niyang maunawaan ang mga alaala ng Herouka pati na rin ang mga alaala ng espada. Dalawang silhouette ang lumipat patungo kay Linfang. Si Tang Yuyu ay mukhang malamig at eleganteng gaya ng dati ngunit may kakaibang nangyari, ngumiti siya kay Linfang at sinabing, nakuha mo ba? Ginawa ko, sabi ni Linfang habang tumatango. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at nagtanong, ano naman sayo? Pareho. Sabi ni Tang Yuyu habang nakangiti ng matangkad. Pareho silang nakakuha ng mga alaala mula sa mga templo. Mukhang nakakuha kayong dalawa ng ilang kamanghamanghang kayamanan. Sabi ni Jun Moshi na may napakagandang ngiti sa kanila. Si Tang Yuyu at Linfang ay tila naging malapit na sila sa isa't isa noong unang round na iyon. Tumiti sina Linfang at Tang Yuyu. Pagkatapos ay tinanong ni Linfang si Jun Moshi, ano naman sayo? May nakuha ka ba? Bueno, nakakuha ko ng 8 buto ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko nagamit lahat. Kaya nakakuha ako ng iba't ibang, medyo magagandang bagay. Sabi ni Jun Moshi habang umiiling. Parang nagsisi siya na wala siyang nakuhang maganda pero inaasahan na iyon. Halos lahat ay kapareho niya. Si Linfang ay nagsagawa ng malaking panganib upang makakuha ng 7 buto at makatanggap ng malalaking kayamanan. Kung hindi siya tinulungan ni Tang Yuyu, tiyak na namatay na siya. Sige. Mukhang magiging maswerte ang mga taga Dragon Mountain sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Kaagad pagkatapos, bumangon siya sa hangin at nawala. Kita tayo bukas. Sabi ni Linfang at Tang Yuyu. Pagkatapos ay pareho silang bumangon sa hangin at lumayo sa malayo. Lumapag si Linfang sa isang bundok. Sa di kalayuan, tanaw niya si Xiaoya at dalawang silhouette. Nagulat siya pero ngumiti, sobrang saya niya. Ang mga taong nakasuot ng bronze mask ay mukhang malakas sa kanilang matatag na chi. Nakilala ni Linfang ang kanyang mga kaibigan. Paano ka nandito? Tanong ni Linfang. Mukhang tuwang-tuwa silang dalawa. Gaya ng inaasahan, si Linfang talaga. Alam namin na sasali ka sa Great Competition ng Zuyu kaya nagmadali kaming pumunta dito para makita ka. Paliwanag ni Hanman, tumalon patungo kay Linfang. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamao at sinuntok si Hanman sa dibdib. Nakapasok ka sa pangalawang layer ng Zuan Chi, hindi masama. Haha. Tumiti si Hanman at sinabing, mas mahina pa rin ako sayo. Umiling si Linfang at tumingin kay Yuli Yuxue na malamig na nakatingin sa kanya. Hindi naging komportable si Linfang kay Yuli Yuxue sa bundok sa tabi niya, naglabas ng ilang masamang chi. Linfang, ang bastard na iyon ay gustong salakayin si Xiaoya at kami noong nasa baba ka, sabi ni Hanman, na nakatitig kay Yuli Yuxue. Nakita mo ba ang nangyari sa loob? Tanong ni Linfang. Tumanggo si Hanman at sinabi, sa simula ay maaari tayong ngunit may kakaibang nangyari at pagkatapos ay hindi. Napagtanto na lang ni Linfang na naging pabaya siya nang marinig niya ang sinabi ni Hanman. Napatay niya sina Yu Qin at Yu Jian at iniwan si Xiaoya sa labas mag-isa. Kaya, hindi nakakagulat na gusto siyang patayin ni Yuli Yuxue. Naghahanap ka ba ng gulo? Tanong ni Yuli Yuxue, tumalon pa sulong.
Nakatitig siya kay Hanman at sa iba pa. Malinaw niyang narinig na tinawag siyang bastard ni Hanman. Asshole, remember me, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Sabi ni Lin Feng na mukhang masama. Tinatawag siya ni Lin Feng na asshole. Maghintay at tingnan lamang. Sinabi ni Lin Feng na walang pakialam sa pagtataka ni Yu Liushui. Ang pinuno ng Yu Clan ay isang ordinaryong cultivator ng ikawalong Zuan Chi layer, wala nang iba pa. Kailangan lang ni Lin Feng na unawain ang mga alaala ng kaunti pa at baka makapasok siya sa susunod na Zuan Chi layer. Pagkatapos ay magagawa niyang durugan siya ng walang kahirap-hirap. Maaaring maghintay si Lin Feng hanggang sa katapusan ng Great Competition ng Zuyu para patayin si Yu Liushui. Pagkatapos ay babalik siya sa Zuyu at lipulin ang Yu Clan at ang Wan Shou Sect. Naalala ni Lin Feng ang mga taong iyon mula kay Tianfeng. Hindi niya makakalimutan ang mga ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 623, ang Sword Chi sa Yungib. Ang lahat ay umaalis sa tanikala ng bundok patungo sa isa pang lugar sa Micheng, na tinatawag na Flood Dragon Cave. Gayunpaman, ang ilang mga magsasaka ay nanatili upang isagawa ang kanilang paglilinang. Si Lin Feng ay isa sa mga naiwan. Pagkaraan ng ilang oras kasama sina Hanman at Pu Jun, ibinigay niya si Xiaoya sa kanila. Kaya nilang alagaan siya. Ayaw ni Lin Feng na makita siya ng ibang tao na gumugugol ng masyadong maraming oras kay Xiaoya. Sa dakilang kompetisyon ni Zuyu, papatayin niya ang higit pang mga magsasaka at makakasakit iyon sa kanilang mga kaibigan at pamilya, na pagkatapos ay magnanais na maghiganti. Iyon ay maglalagay sa panganib kay Xiaoya, tulad ng dati kay Yu Liushui. Kung hindi sila sapat na malakas para hamanin si Lin Feng, pupunta sila kay Xiaoya para maghiganti. Sa kalagitnaan ng gabi, isang nakakatakot na katahimikan ang sumalakay sa kadena ng bundok. Sa isang kuweba, nakaupo si Lin Feng na naka-cross-leg na nakapikit ang mga mata. May maputlang liwanag sa paligid niya, isa itong matulis na sword energy. Nakikita ni Lin Feng ang isang malawak na lugar kung saan ang lupa ay gawa sa lows at naroon ang espadang iyon. Naroon ang espadang iyon at tanging ang espadang iyon sa mundo. Mukha itong simple, dalisay at walang halong espada. Walang ibang tiningnan si Lin Feng kundi ang espadang iyon. Pagkatapos ay tumagos siya dito, ang kanyang katawan ay ganap na sumanib sa espadang iyon. Ito ay hindi katulad ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama noong nakikita niya ang Heruka statue sa templo. Walang mga hindi kapani-pani, walang kapangyarihan at mga inkantasyon, mayroon lamang isang napakasimpleng tigang na lugar at isang espada. Ang alaalang ito ay ganap na naiiba mula sa mga Heruka. Ang mga alaala ng Heruka ay patuloy na nagbabago at malapit na nauugnay sa impermanence ng buhay. Kaya hinamon ni Lin Feng ang kanyang sarili na maunawaan ang impermanence ng buhay, ang patuloy na ebolusyon ng buhay. Kung wala ang mindset na iyon ay magiging mahirap para sa kanya na maunawaan ang esensya at kalikasan ng Heruka. Ngunit ang espadang iyon ay mukhang kalmado at tahimik, ganap na hindi kumikibo. Naunawaan ni Lin Feng na ang espada ay makasarili at egocentric, hindi nito gusto ang anumang bagay sa mundo nito upang ang gumagamit nito ay mapansin lamang ito. Ang taybak na iyon ay sumasalamin at nagbigay katauhan sa pinagmulan ng sansinukob. Naka-cross-leg pa rin si Lin Feng sa kuweba habang ang enerhiya ng espada ay tumagos at nagbabanta sa kanyang katawan. Ang sinulid ng sword energy na iyon ay sumunod sa espadang nakikita ni Lin Feng. Ang espadang iyon ay unti-unting lumakas. Hindi ito nagpakawala ng anumang napakapangit na chi na sumugod sa kalangitan. Ang maliliit na thread ng chi ay gumagalaw ng hakbang-hakbang papunta dito at ginagawa itong mas malakas. Matapos ang tila mahabang panahon, nagsimulang lunukan ng sword energy ni Lin Feng ang ilang ilaw na nagpapaliwanag sa kuweba sa paligid. Tila mayroong isang napakaraming nakasisilaw na espada sa paligid niya. Krr. Krr. Ang enerhiya ng espada ni Lin Feng ay patuloy na naglalabas ng mga tunog ng pagsipol na tumatagos sa kanyang mga tainga. Ang kanyang espada ay lumalakas at lumalakas, ang mga ilaw ay umaabot hanggang sa mga dingding ng yungib. Ito ay lubhang nakasisilaw na pagmasdan. Lumilitaw ang ilang mga bitak sa mga dingding ng kuweba kung saan maraming maliliit na butas ang nalilikha. Ang sword chi ang gumagawa ng mga bitak na iyon. Marami pang butas ang lumilitaw. Maging ang alikabok ay nagsimulang tumaas at lumutang sa hangin. Kasabay nito, sa labas ng kuweba sa walong bundok. May tumalon mula sa walong bundok patungo sa masamang lugar. Mapula ang balat ng taong iyon kaya lalo silang nagmukhang masama sa kalagitnaan ng gabi. Nakatayo ang taong iyon na may kasamang ngiti. Ibinuka nila ang kanilang bibig at kumuha ng napakalaking subo ng hangin. Ang mga bangkay na nagkalat sa lupa ay lumipad sa bibig ng taong iyon, nilunok niya ang lahat ng mga bangkay. Mukha siyang lasing, parang ang dami niyang nainom. Gaya ng inaasahan, ang lasa ng mga bangkay ng mga henyo ng Great Competition ni Zuyu ay katangi-tangi. Ang pagkain ng mga bangkay ay nagbigay daan sa taong iyon na mapataas ang kanyang antas ng paglilinang. May ibang tao na nakatayo sa tuktok ng isa sa walong bundok, pinagmamasdan niya ang eksenang medyo mahinahon, walang ekspresyon. Hindi siya nagulat sa pagkonsumo ng tao. Ang pamamaraan na nagbibigay daan sa Tianxia sect na gumamit ng patay na chi, i-summarize ito, at pagkatapos ay gawing purong chi ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang pangkukulam na iyon ay hindi ka panipaniwala, ngunit hindi ka umaasa sa iyong sariling chi.
Sabi ng nasa tuktok ng bundok, nakangiti siya ng masama. Siya ay may namumunong presensya mula sa itaas. Yung isa naman ay malamig na tumatawa. Nilamon niya ng mahinahon ang bawat bangkay. Hindi ito maaaring maging Chi. Tanong nung tao. Tiningnan niya ng masama si Diling. Diling, maghintay hanggang sa huling labanan sa Great Competition ng Zuyu. Lulunukin ko rin katawan mo tapos hindi ka na magsasabi ng mga ganyan. Pinagbabantaan si Zhu siya ng mayabang. Malamig na umungol si Dilong, tumalikod, at umalis. Hihintayin kita. Sabi ng isang boses sa di kalayuan at pagkatapos ay nawala si Diling sa dilim ng gabi. Si Zhu siya ay nanatili roon at tumalon pabalik sa isang bundok. Sa dilim ng tanikala ng bundok ay maraming maitim na kabaong na walang tigil na lumilipad. Sa ibang lugar ng kadena ng bundok, may nakaupong naka-cross-legged at nasa isang espesyal na estado ng pag-iisip. Isang itim na kabaong na hindi naglalabas ng anumang chi ay nasa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay dahan-daang bumukas ang kabaong at lumabas ang isang kalansay. Agad na sinunggaban ng kalansay ang magsasaka at hinayla ito sa kanyang kabaong. Sa kalagitnaan ng gabi isang nakakakilabot na hiyawan ang maririnig. Pero biglang tumahimik ang kapaligiran. Hindi lang ito ang lugar, marami pang mga hiyawan ang maririnig na sinundan ng nakakatakot na katahimikan. Si Zhu siya ay kalmadong pinagmamasdan ng lahat ng nangyayari, siya ay nakangiti sa isang partikular na masamang paraan. Sobrang puti ng mukha niya. Ang mga tao ng Tiansha sect ay masaya na nasa Micheng. Kinakain nila ang lahat ng mga magsasaka na nagsasanay sa tanikala ng bundok. Ang mga magsasaka na ito ay lahat ay masarap at puno ng mga sustansya. Unti-unting binubuksan ng mga kabaong ang kanilang mga sarili upang ipakita ang mga kalansay na nagulat at lumamon sa mga hindi mapag-aalinlangan ng magsasaka. Dugo, isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin na bumasag sa katahimikan ng isang kuweba. Ang isang kalansay ay nagunat lamang ng kanyang kamay upang sunggaban ng isang taong nagsasanay sa paglilinang, ngunit sa halip ay naramdaman niya na nahawakan niya ang talon ng isang espada. Naputol ang kamay niya. Ang lakas ng espada na iyon ay talagang totoo. Paano naging posible iyon? Paano ang isang tao ay makakapaglabas ng gayong nakakatakot na enerhiya ng espada? Bumalik ang kabaong. Gusto niyang umalis sa kuweba ngunit biglang isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang sumalakay sa buong kuweba. Ang mga tunog ng pagputol ay narinig na kumakalat sa hangin habang ang kabaong ay ganap na naputol. Isang nakakakilabot na hiyaw ang muling lumabas at ang kalansay na nasa kabaong ay napunit. Dahan-daang ininulat ng binata na nakaupong naka-cross-legged ang kanyang mga mata, mukha siyang walang ekspresyon. Pagkatapos ay muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, mukhang hindi nababagabag. Ang kuweba ay naging ganap na tahimik muli. Sa labas ng kuweba, isang kabaong ang eksaktong lumilipad sa malapit at narinig ang mga hiyawan na iyon. Nagulat siya, sumenyas siya ng dalawa pang kabaong. Agad silang napalingon sa lugar kung saan nanggaling ang nakakakilabot na hiyawan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tabi ng kuweba. Hindi agad nakapasok sa kuweba ang tatlong kabaong na iyon, napagdesisyonan nilang magdahan-dahan. Dahan-dahang bumukas ang mga kabaong at tatlong silhouette ang gumapang palabas ng mga ito. Sila ay lubhang mapatla, masigla at payat. Binigyan nila ng ibang kahulugan ang kasabihang balat at buto. Ang kanilang chi ay ganap na masama. Nagkatinginan ng tatlong halimaw na iyon at tuluyang pumasok sa kuweba. Nakita nila ang isang binata na nagsasanay sa pagtatanim. Naka-cross-legged siya. Sa kanyang tagiliran ay may ilang espada na si Chi, ngunit mukhang hindi ito mahahawakan. Ngunit pagkatapos ay nag-transform ito sa isang kurtina at binalot ang binata upang walang makalapit. Ang isa sa tatlong undead ay naglakad pasulong at iniyuko ang kanyang ulo habang iniluwa niya ang isang napakalaking masamang chi na gumagalaw patungo sa binata. Kurkur. Ang masamang chi ay tumagos sa kurtina ng sword chi at tinadtad. Agad itong naging usok at saka naglaho ng hindi nagiiwan ng bakas. Nagulat ang tatlong undead. Nakakatakot ang kurtinang iyon na gawa sa sword chi. Agad namang umatras ang tatlong tao para umalis sa kuweba. Kahit na ang cultivator na iyon ay nakalusot lamang hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer, ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay napakapangit. Hindi sila maaaring makipagkompetensya sa kanya at panganib na pukawin siya. Simula nang dumating ka, hindi mo na kailangang umalis. Sabi ni Lin Feng. Kaagad pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata at isang nakasisilaw na matalim na espada ang kumislap sa kapaligiran. Ano ang tila isang tunay na espada pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mga mata at nasilaw ang tatlong undead na mga mata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 624, layunin ng espada. Natigilan ng tatlong iyon doon, nagulat sila kay Lin Feng. Kamahalan, hindi namin intensyon na guluhin o istorbohin ka, patawarin mo kami. Sabi ng isa sa mga undead kay Lin Feng, ngunit nanatiling inapi ng layunin ng espada. Ang lakas ni Lin Feng ay mahirap matukoy, ngunit kahit na silang tatlo ay nakalusot din sa ikalimang Zuan Chi layer, alam nilang hindi sila makakalaban sa kanya. Hindi mo sinasadyang abalahin ako. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Kung hindi niya pinananatili ang isang kurtina ng sword chi, sinubukan nilang patayin siya. Nang maramdaman nila na nilalabas ni Lin Feng ang malamig na chi, nagsimulang nanlamig ang kanilang mga mukha. Kamahalan, may mga bagay na maaaring patawarin at lahat ay magiging maayos. Sabi na naman ng undead.
Gusto niyang makalimutan ng lahat ang nangyari kanina. Gising na ako ngayon. Sabi ni Linfang. Bakit kailangan mong subukan at kumbansihin siya? Ang lahat ng ating mga kasama ay nasa lahat ng dako sa kabundukan ngayon. Kung maglakas loob siyang hawakan tayo, sasaktan niya silang lahat, pagkatapos ay papatayin nila siya at kakainin ang kanyang bangkay. Sabi ng isa pa, malamig na sinusubukang takutin si Linfang. Ang Tian Shasek. As expected, hindi mukhang tao ang tatlong iyon. Noon sa Celestial River nakita na ni Linfang ang mga taong iyon at ang kanilang masasamang kakayahan. Pagkaalis ni Mo Kanglan, hindi pa sila naliligaw. Ang Tian Shasek ay may ilang nagsasaka ng layer ng Tianqi. Noon, talagang tinataka ni Duan Wuya ang kaluluwa ng isang cultivator ng layer ng Tianqi. Kaya ang undead na kausap pa lang ay sinusubukang takutin si Linfang sa pamamagitan ng opisyal na pagdedeklara ng pangalan ng kanyang sekta. Talaga, ang Tian Shasek. Inulit ang pangatlo na parang hindi narinig ni Linfang. Dahan-daang tumayo si Linfang, ang kanyang espada na si Qi ay sumipol sa hangin at sumalakay sa kapaligiran. Nakakilala na ako ng mga tao mula sa Tian Shasek noong nakaraan at pinatay ko sila. Sabi ni Linfang. Sa isang iglap, ang kanyang espada na si Qi ay sumalakay sa buong kuweba at nakaharang sa labasan. Nakakasilaw. Nagulat ang tatlong undead na iyon nang biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Ang buong kuweba ay napuno ng sword energy, parang may milyon-milyong palaso sa loob. How dare you? Napakalakas na sabi ng tatlo habang naglalabas sila ng malamig na Qi. Krr. Krr. Ang kanyang lakas ng espada ay hindi mapigilan, ang tatlong undead na iyon ay mukhang takot na takot at desperado. Boom. Nagsimula silang huminga ng mabigat, ang liwanag ng espada ay gumagalaw patungo sa kanila. Ang mga dingding ng kuweba ay napuno ng mga butas na nilikha ng enerhiya ng espada. Pagsara ng mga ilaw, nawala ang kanilang mga katawan. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at nawala ang sword chi sa kuweba ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng mga sword light. Pagpapas siya ng espada, tumiti si Linfang sa isang maningning na ngiti. Sa malawak at tigang na lugar ng sword memories, hindi pa siya nakakita ng napakalakas na sword skill, ni hindi pa siya nakakita ng napakalakas na mahiwagang kapangyarihan. Sa halip, natutunan niya ang tungkol sa pinagmulan ng mga espada. Natutunan niya ang tungkol sa pinagmulan ng lakas ng espada at sa gayon ay layunin ng espada. Noon, nang hindi na mamalayan, nakalusot na siya sa unang layer ng layunin ng espada. Ngunit ngayong na-visualize na niya ang lugar at ang espadang iyon sa disyerto ay mas naintindihan na niya. Naunawaan niya ang hindi kapanipaniwala, malalim at mahiwagang mga bagay. Ngayon, nakalusot na siya sa ikatlong layer ng content. Sa loob ng isang segundo, kaya niyang ilabas ang milyon-milyong nakakasilaw na light sword sa lakas ng kanyang pag-iisip. Siyempre, hindi lahat ng ito ay dahil sa mga alaala ng espada. Sa mga nakaraang linggo, ang dalisay na Qi ni Linfang ay napigilan. Marami na rin siyang naintindihan noon, tumaas ang kanyang cultivation level. Siya ay nagnilay kasama si Xiaoya sa kabundukan. Noon niya na-visualize ang mga bagay-bagay at nagpractice ng meditasyon na napanood niya ang pagsikat ng araw at paglubog ng araw. Kahit na ang kanyang paglilinang ay limitado sa oras na iyon, siya ay umunlad ng malaki dahil dito. Lumabas si Linfang sa kuweba. Bagamat madilim sa labas, napakatahimik ng mga bagay. Ramdam ni Linfang na may masamang Qi sa di kalayuan. At ang masamang Qi na iyon ay lumalapit sa kanya. Tumingin siya sa malayo at nakita ang ilang itim na kabaong na naglalabas ng masamang Qi. Tian Shasek. Si Linfang ay nakatayo sa isang bato, mukhang kalmado. Pinagmasdan niya ang mga kabaong na lumilipad patungo sa kanya. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating sila sa harapan niya dala ang kanilang makapal, masamang Qi. Naglakas loob kang patayin ang mga tao ng aking Tian Shasek. Sabi ng isang boses mula sa mga kabaong. Binuksan ng mga kabaong ang kanilang mga sarili at maraming silhouette ang gumapang palabas ng mga ito. Ang kanilang masamang Qi ay nakakatakot at sila ay nakamamatay na mapatla. Napakapayat nila, parang mga kalansay. Kapansin-pansin, ang kanilang paglilinang ay mas mataas kaysa sa iba sa kanilang edad. Sa landas ng paglilinang, hindi lahat ay may parehong mga pakinabang at disadvantages. Ang mga naglalakad na bangkay na ito na tinutukoy pa rin ang kanilang sarili bilang mga tao ay mukhang tunay na kasuklam-suklam bagaman. Gusto akong patayin ng mga tao mo kaya pinatay ko sila. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Kung gusto mo akong patayin, huwag mo akong sisihin sa pagiging agresibo ko. Malamig na hamon ni Linfang. After that his silhouette flicker, tumalikod na siya at nagsimulang umalis. Ayaw niyang makipag-away. Natapakan lang niya ang isang sword light at nag-surf sa hangin dito. Ang mga taong iyon mula sa Tian Shasek ay namangha. Bumalik sila sa mga kabaong na nagsimulang maglabas ng mga sipol sa hangin habang sinimulan nilang habulin si Linfang. Si Linfang ay gumagapang sa kalangitan na parang bulalakaw. Hindi nagtagal ay bumaba siya at nakarating sa harap ng isang kuweba. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa kuwebang iyon. Ang kuweba ay napakalalim. Ilang maliliit na piraso ng bato at mga butil ng alikabok ang nahuhulog sa kanyang ulo. Ang lagusan sa kuweba ay irregular, parang hinukay lang ng kung sino. WHO. Galit na sigaw ng isang tao. Isang silhouette ang malamig na nakatingin kay Linfang.
Hindi natuwa ang taong iyon na marinig si Linfang. Nilinggan ni Linfang ang taong iyon, walang ekspresyon ang mukha nitong may sakit. May isang malaking sinaunang silid sa yungib na iyon kung saan makikita ang ilang maliliit na ilaw. Ang pasukan sa sinaunang kuwebang iyon ay nakaharang na ng panahon. Napagtanto ni Linfang na hindi lang isang tao ang nasa kuwebang iyon, may dalawa pang naguhukay sa lupa na parang may gustong hamukay. Parehas ako sa inyo. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Malamig na tinitigan siya ng taong iyon at sinabing, "Atin ang kuweba na ito. Wala kang gagawin dito kaya please umalis ka na. Kakadating mo lang, paano ito magiging iyo? Nagbibiro ka ba? Kung nakakita ka ng ilang mga bakas, ito ay isang himala." Sabi ni Linfang, umiling-iling. Paano magkakaroon ng may-ari ang isang kuweba? Kakapasok pa lang nila ay hinuhukay pa. Ang mga salita ni Linfang ay nagpatahimik sa mga taong naguhukay pa rin. Nagtipon sila at tumingin kay Linfang ng kung ano lamang ang masasabing kawalang kasiyahan. Biglang gusto ng taong iyon na ibahagi nila ang kanilang mga kayamanan sa kanya o ano. Nabaliw ba siya? Ito ay isang magandang lugar. Kaya naman ang bilis niyang tumakbo. Sabi ng ilang boses mula sa likod ni Linfang. Ang ilang masamang chi ay ngayon lang nakapasok sa kuweba, ang lahat ay biglang naging malamig. Kaagad pagkatapos ng boses na iyon ay nagsalita ang isang grupo ng mga cadaveric na tao ang pumasok sa kuweba. Tumingin sila sa paligid at naglabas ng napakakapal na masamang chi. Ang kuwebang iyon ay nakakagulat na sinaunang panahon. Tila ito ay may napakayaman na kasaysayan. Kung mas sinaunang ang isang kuweba, mas mataas ang pagkakataong makahanap ng mga kayamanan. Akala nila ay gustong tumakas ni Linfang, ngunit sa halip ay umalis siya para maghanap ng ilang kayamanan. "Ikaw," sabi ng tatlong digger habang nakatitig kay Linfang. Hindi nila akalain na magsasama siya ng ganitong masasamang tao. Ang mga taong iyon ay mula sa Tiansha sect at lahat ay napakalakas. Ang mga tao sa kuweba ay hindi makalaban sa kanila. Kung susubukan nila, sila ay mamamatay kaagad. Dahil sinabi mong maganda itong lugar, paalisan mo sila kaagad. Sabi ni Linfang na tumabi. Pinagkrus niya ang mga braso sa dibdib at samandal sa dingding ng lagusan, na para bang wala siyang problema. "Mga bastos kayo. Sa iyo ang kuweba," sabi ng tatlong tao habang nagngangalit ang mga ngipin, at saka umalis. Ang kanilang dalisay na chi ay sumipol habang nagsimula silang maghukay ng isa pang butas sa kuweba at umalis. Napakahusay nilang maghukay ng mga butas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 625, Tibak na uhaw sa dugo. Masaya si Linfang nang makitang umalis ang tatlo. Tumalikod siya at malamig na hinarap ang mga taong iyon mula sa Tiansha sect. "Dahil gusto mong manatili sa akin, tutulungan kita," sabi ni Linfang, naglabas ng nakakatakot na sword energy na sumipol sa buong hangin. Gamit ang kanyang isip ay nailalabas niya ang liwanag ng espada at enerhiya na nakakasilaw pagmasdan. Ang mga taong iyon ay namangha sa pagharap kay Linfang. Anong nakakatakot na sword energy? Malamang na umalis na si Linfang sa kakaibang dimensyon ng pagsasanib ng lupa ng tao at nakapasok na sa dimensyon ng sword intent. Sa kanyang pag-iisip at puso ay makakapaglabas siya ng napakapangit na sumipol na enerhiya ng espada. At isang nakakatakot na kortina ng lakas ng espada iyon. Pahinga. Pinagpag ni Linfang ang kanyang mga braso at nagsimulang masira ang espasyo sa paligid niya. Tila babagsak ang kuweba nang bumagsak ang malalaking piraso ng bato at bato. "Anong ginagawa mo?" Galit na tanong ng isang tao. Ang napakalaking halaga ng enerhiya ng espada ay sumisira sa kuweba. Ang mga tao mula sa Tiansha sect ay naglabas ng ilang purong chi upang pigilan ang malalaking bato sa pagdurog sa kanilang mga katawan. "Gusto kitang ilibing," madilim na sabi ni Linfang. Pagkatapos ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at patuloy na kumalat sa hangin ang sumipol na enerhiya ng espada. Masakit itong tumutusok sa eardrums ng mga undead na iyon. Ang sword energy pagkatapos ay naging sword light at pinuntirya ang mga disipulo ng Tiansha sect. Ang buong kapaligiran ay napuno ng liwanag ng espada, lahat ng labasan ay nakaharang. Parang may 1,000,000 espada doon. Wala silang pagkakataong makaiwas sa kanila kaya nakaharang lang sila. "Gumawa tayo ng pader ng bangkay chi." Napasigaw sila nang makita ang sword energy na papalapit sa kanila. Nawala sila, kailangan nilang ipagtanggol ang lakas ng espada at ang mga bumabagsak na bato. Naglabas sila ng masasamang enerhiya ng bangkay at ginawa itong pader para harangan ng mga espada. Pagbagsak. Galit na sigaw ni Linfang. Kumalat sa hangin ang mga dagandong at ang kuweba ay nanginginig ng mas marahas. Ang mga tao mula sa Tiansha sect ay hindi na sinubukang iwasan ang mga bato habang ang mga malalaking bato ay nahuhulog sa kanilang mga ulo. Pakiramdam nila ay inililibing silang buhay kasama ang buong kuweba na gumuho sa ibabaw nila. Galaw ni Linfang ang kanyang mga daliri at kumalat sa hangin ang ilan pang mga ugong. Sa ilalim ng kanyang mga paa, tumaas ang mga butil ng alikabok habang siya ay umatras. Mas maraming bato ang bumagsak ngayon. Nagkulong siya sa silid kung saan naghanap ng kayamanan ang tatlo pa kanina. Si Linfang ay sumipsip ng ilang liwanag ng espada at naging matalim na espada. Lumipat siya patungo sa dingding ng yungib na parang palaso at diretsyong tumusok dito. Krr. Krr. Mabagal siyang gumagalaw sa mga bato at bato dahil pakiramdam niya ay may hindi kapani-paniwalang presyon sa kanyang katawan.
Hindi nagtagal, naramdaman niyang makakapagpahinga na siya pagdating sa isang bagong kuweba. Sa pagpasok niya sa bagong kuwebang ito ay nakita niya na may napakakapal na enerhiya ng espada na naglalabas sa isang lugar sa malapit. Dumating ako. Sa isip ni Linfang, huminga ng malalim. Nakapagtataka, sa yungib na iyon ay may malaking kalansay. Sa balangkas na iyon ay mayroong isang dugong pulang espada. Sinabi ng mga alingaw na pagkatapos maunawaan ang layunin ng espada maaari mo itong gamitin sa isang napakatalim na espada upang lumikha ng isang hiwalay na buhay sa loob ng espadang iyon. Ang pulang dugo na espadang iyon ay tiyak na isang napakalaking sandata dahil naglalaman ito ng layunin ng espada, marahil ang espadang iyon ay tumutugon sa layunin ng aking espada. Sa isip ni Linfang, pinagmamasdan ang espada. Ginamit lang niya ang kanyang layunin upang makatakas mula sa mga taong iyon, at para gumuho ang kuweba. Pagkatapos ay ginamit niya ito para maghukay ng lagusan at dumating sa silid na iyon para hanapin ang espada. Nagkataon lang ba, ang lahat ay tila nagmula sa kanyang isip at puso. Ang Micheng ay isang sinaunang at mahiwagang lungsod. Mahahanap ang mga bakas kung alam mo kung saan hahanapin. Ang masamang lugar ay umiral ng napakatagal na panahon. Normal na makakita ng mga himala. Sa makatuwid, si Linfang ay hindi na nag-aksaya ng oras. Kinailangan niyang maging mas malakas sa pagmamadali. Siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong at nakita na ang bangkay ay nakakapit sa pulang dugong espada. Kinuha niya ang espada at sinaksak ang sarili niyang puso na para bang gusto niyang magpakamatay. Ang mga maaaring gumamit ng espadang iyon ay kailangang maging napakalakas. Ang mga masasamang espada ay napakalakas at tila sila ang kanilang mga Panginoon na may sariling buhay. Ang layunin nila ay lumunin ako at gamitin ang aking katawan. Dahil hindi ko sila makontrol kailangan ko ng magandang espada na susunod sa akin. Dahan-daang hinawakan ni Linfang ang espada ng mas mahigpit, habang ang pulang kulay ng espada ay naging mas matindi. Nagiging may kantab ito at tila nabubuhay. Krr. Pinaliwanagan ng pulang ilaw ang bungo. Ang bulok na katawan na may hawak na espada ay naging abo at naglaho. Kasabay nito, isang pulang ilaw ang lumitaw at sinundan ng espada at sa kamay ni Linfang. Isang kulay pula na dugo ang lumitaw sa mga ugat ni Linfang at sumanib sa kanyang dugo. Kinikilala ako ng espada bilang may-ari nito. Nagulat si Linfang. Isa itong sandata na may sariling buhay. Ang dugong espadang iyon ay may sariling layunin din at maaaring gumamit ng telepathy. Ang espadang iyon ay naglalakbay sa katawan ni Linfang at sinasabi sa kanya na tinanggap siya nito bilang isang master. Talagang tinatanggap ako nito bilang host. Naisip ni Linfang. Ang pulang ilaw nito ay sumalakay sa buong kapaligiran at sa paligid ni Linfang ay mayroon lamang uhaw sa dugo na mamamatay, si Sword Chi. Ang espada ay nanginginig ng matindi na parang nag-uunat pagkatapos ng mahabang pagtulog. Tibak na uhaw sa dugo. Isang alaala ang lumitaw sa utak ni Linfang. Isang sword technique ang lumitaw sa kanyang ulo. 13 na uhaw sa dugo ng mga espada. Isang killer sword technique. Lumiit ang mga mag-aaral ni Linfang. Nangangailangan ng mamamatay na enerhiya ang 13 killer sword technique na iyon. Nakatagpo ba siya ng espadang ito dahil sa kanyang mamamatay tao na personalidad? Tinatanggap kita, sabi ni Linfang at inilagay ang espada sa kanyang likod. Noon naging mahinahon at masunurin muli ang espada. Laming-galing si Linfang sa paligid, walang ibang mga kayamanan. Nahanap na lamang niya ang espadang iyon at ang bangkay. Nagtataka si Linfang kung paano namatay ang taong iyon. Terena, lumikha muli si Linfang ng hindi kapani-paniwalang sword energy para maghukay sa kuweba. Ang mga dingding ay napakatigas, ang silid na nakita niya ay malamang na itago. Naghukay ng kaunti si Linfang at dumating sa isa pang siwang. Kumakalat ang mga dagandong sa hangin. Ngunit madilim kaya hindi niya makita kung ano ang sanhi ng mga ito. Mamatay. Isang nakakatakot na masamang chi ang lumitaw, at naramdaman ni Linfang na dinudurog ang kanyang ulo. Naduduwal siya ng masamang chi na iyon. Magwala. Galit na sigaw ni Linfang. Isang nakakatakot na apoy ang lumitaw at nagpapaliwanag sa madilim na gabi. Bizper. Ang apoy ay biglang lumitaw. Ang taong iyon ay hindi nakaiwas sa atake ni Linfang at nasunog ng buhay. Ang kanyang masamang chi ay umiikot ngunit hindi nito mapatay ang apoy. Binalot ng apoy ang kanyang buong katawan na lumikha ng malalaking apoy. Ang taong iyon ay isa ng apoy ng tao. Isang nakakatakot at nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin, na muling bumasag sa katahimikan ng gabi. Maraming silhouette ang nagsimulang kumikislap. Ang mga tao ng Tiansha sect ay nagtipon sa paligid ng lugar na iyon. Pinagmasdan nila ang apoy na nagninangas. Na si Linfang ay nakapatay ng isa pang kasama. Nakakatakot ang kanilang hitsura, malamig ang yelo. Napakalamig. Kanina pa nila hinihintay si Linfang na lumabas. Akala nila sapat na ang isang surprise attack, hindi nila akalain na papatayin niya muna ang isa sa kanila. Gusto kong kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo. Sigaw ng isang tao sa partikular na masamang boses. Iyon ay isang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sa isang pader na gawa sa bangkay na chi, dapat natin siyang kainin. Pinalibutan nilang lahat si Linfang habang ang isang nakakatakot na bangkay na si Chi ay lumabas sa kanilang mga katawan, patungo kay Linfang. Mukhang kakailanganin ko ang uhaw sa dugo kong espada. Naisip ni Linfang.
Nag-concentrate si Lin Feng at nagsimulang kumislap sa hangin ng ilang enerhiya ng espada. Sa pagkakataong ito ay maliwanag na pula at mukhang nakakatakot sa kalagitnaan ng gabi.